Good morning mga Kamitsu. So today, pag-uusapan natin yung mga tanong ng mga ating subscribers sa mga monthly amortization nila. So merong nagtatanong dyan na kung mag-a-advance daw sila, baka magkaroon pa ng interest daw. So medyo confusing, no? Meron naman dyan, hindi naman daw nakakaltas. So, ito po yung video na yun. Explain ko sa inyo. Kaya kung bago ka lang at naligaw ka sa aking YouTube channel, mas lalo na itong video na to, i-share nyo po sa Facebook nyo. I-like itong video, i-comment nyo kung ano yung mga gusto nyo ipagawa sa akin para sa next video natin. At mag-subscribe po kayo. So, welcome back mga Kamitsu. So, ito, i-discuss ko yan, yung mga katanungan ninyo. Unang-una dyan, maraming salamat sa mga nag-subscribe sa akin at sa mga kumukuha ng sasakyan sa akin. So, mga testimonial o yung mga successful release natin mapapanood yan. Basahin nyo lang yung description sa baba ng video na to. Nandiyan dyan po yung mga link ng mga release natin mga Kamitsu. And kung may mga inquiries kayo, nandiyan din po yung personal messenger ko. I-click nyo lang yan at pwede kayo mag-apply sa akin. So, unang-una, ikodi ko ako. Ayan. Sabi dito, paano idol kung advance ka magbayad? Let's say 5 months advance. Now, hindi ka nakapagulog sa next month kasi nga nag-advance ka. Papalo ba ang interest doon? So, yung tanong kasi, no? Based sa understanding ko, nag-advance kasi siya pero hindi siya nakapagbayad ng next dahil nag-advance naman siya, may interest pa rin yun or delay ka pa rin kasi nga hindi ka nakapagbayad pero meron siyang follow-up na question sa akin na nagbabayad siya, nag-advance siya over the counter, lalagay siya ng 5 months doon and then baka susunod hindi na muna siya magbabayad gawa ng meron na siyang 5 months na in advance, no? Through PN number or loan number. Doon niya pinapasok kasi. In the first place, mga Kamitsu, sa approval pa lang ho kasi meron akong credit advice yan. So, advice yan ng bangko bago i-release ang unit. So, nandyan yung kasunduan na kung checking account or magbubukas ka ng cheque or auto-debit agreement. So, most of the time dito sa amin, auto-debit agreement. So, dun pa lang, pinroses na ho yun at nagkasundo na ang both parties na auto-debit agreement kung saan, kung ano yung binuksan yung bangko or kung ano yung bangko nag-approve sa inyo na binuksan nyo ng account or yung mismong meron ka ng account at yun ang nag-approve sa iyo. At yun po ang ginamit na auto-debit agreement. So, kailangan dun nyo iuhulog yung 5 months. Hulog nyo dyan at wag nyong kukunin para at least monthly magbabalance ka na lang. Yun po yung tamang pag-advance. Hindi po yung mag-advance tayo at nalaman nyo lang po yung loan account number nyo or yung PN number, iuhulog nyo dun. So, malilito no? Kasi unang-una, ang usapan nga auto-debit. System generated yan. Once na dumating yung due date mo, pupunta na yan, bibisita na yung bangko sa account ninyo. Kukulin nila kung ano yung monthly nyo. Wala. So, baka ho sa dulo pa ho yan. Pwedeng ganun. Naka-float po yan, sabi nung nakausap kong bangko. So, naka-floating. So, malilito, no? Huwag na ho natin gawin para at least wala akong problema. Yan ang advice ko, mga Kamitsu. So, may tanong naman. Ito. Hello sir, tanong ko lang po, kakakuha lang ng sasakyan ko po. 1 month na po and due date na po today. Di pa nag-deduct si bank sa due date. Auto-debit. Ang sabi po ng INT, normal lang po daw kapag first month, antayin ko lang po daw mag-deduct. Ano po better gawin sir at may interest
na po ba yun? Okay, unang-una dyan mga Kamitsu, pag bagong release ang unit ninyo, ayokong gamitin yung normal lang. Kasi minsan, mabilis din eh. Once na, nag-release ka ng 15, let's say, itong January 15, na-release mo. So, wala ka naman free 2 months. Sa February 15, kailangan, bago February 15, maghulog na kayo dun sa auto-debit ninyo. Huwag nyo nang hintayin kasi baka mag-confuse yung ibang manonood na, uy, hindi pala nadideduct eh. Baka pwede pa. Huwag o ganun. Huwag nyo susundin, baka magka-problema kayo. So, ang gagawin nyo po, yun nga, katulad ng sinabi ko, hindi normal yun. Baka kasi dumating sa point na bago yung unit mo at nabasa mo yung mga ganitong comment ng ibang tao. Pwede naman eh. Baka sakali, hindi naman ma-deduct. Wag o ganun. Kasi baka, paano ko na-deduct? O magdideduct sila. At walang laman yung pera nyo, yung account nyo. So, lagyan nyo agad sa due date ninyo. No? Ang tanong dito, may interest ba yon? Pag late ka, may interest. Kasi binisita ka, wala ka ron eh. So, tatawag sa inyo yung bangko niyan. Tandaan nyo, system generated yan. Kung ano yung pinag-usapan yung date, that's the time na pupunta ang bangko para hulin yung monthly ninyo. So ngayon, ba't hindi na-deduct? Baka kasi pinoprocess pa yung auto-debit agreement. So lagay ninyo, kahit hindi pa nakaprocess yan, date ng release for the next month, maghulog na kayo. Hayaan nyo lang dyan, huwag nyo kukulin. Para once na okay na yung agreement ninyo, kinuha na, may makukuha sila. Meron pang isang nangyari na actually magto 2 months na raw, hindi pa raw na-deduct. So, ilagay nyo lang lagi dyan sa bangko ninyo. Katulad na sinabi ko, baka pinoprocess pa lang na yung auto-debit agreement. So, yun tatandaan nyo. So, ito naman. Hello po sir, paano po yung nag-loan po kami ng car? Bank account ang ginamit. So, bank account nila dahil yun din kasi yung nag-approve. Nagtataka lang po kami, mag 2 months na po di kami kinakaltasan ng bangko. May laman naman po ang yung account namin, mag 2 months na po, ngayon 27, wala pa din po kaltas ng first month. Kinausap po namin si agent, ang sinagot lang, don't worry, bahala si bangko dyan. Nag-worry po kami kasi yun nga po, baka magulat kami, may interest bigla. Katulad ng sinabi ko sa inyo, once na may pera dyan, hindi naman magkaka-interest. Baka ako kasi pinoprocess lang po yung auto-debit agreement ninyo. So, ilagay nyo lang dyan. Meron ganyan. Pagkakataon, 2 months na hindi pa nakakaltas. Lagay nyo ulit. Lagay ng lagay na makikita naman yan sa record nyo or sa SOA nyo. So, ganoon na lang mga Kamitsu. Mayroon pa akong isisingit regarding sa cheque. Pag cheque ang in-issue nyo, minsan, ang pagka-during release, sasabihin dito sa amin, kung kailangan ng 12 months, mag-issue ka ng 12 months. Minsan naman, mayroong 24 months. So, lagay yan dyan. So, once na due date nyo na, kailangan may laman yung kung hindi, magbabounce check yan. Or kailangan, lagi nyo tatandaan yung contact number nyo. Minsan prepaid lang nawawala. So, better na i-ano nyo po siya. I-update nyo, tawag nyo sa hotline. Then sabihin nyo, mag-update kayo ng number para at least makareceive kayo ng mga text. Kasi once na hindi kayo nakapagbayad yan, tatawag yan Pero paano kung hindi kayo natawagan? Hindi rin kayo na-inform. Lagi nyo tatandaan, ditong sasabihin ko, mga Kamitsu, once na nag-loan kayo, obligasyon nyo yan. Tandaan nyo na mayroon tayong kasabihan sa batas na ignorance of the law excuses no one. So, obligasyon nyo yan. Hindi po yan obligasyon ng ayente, hindi obligasyon ng nanay nyo. Kundi kayo ang nag-apply. So, obligasyon nyo lagi yan. So, hindi natin kasi pwedeng i-excuse yun. Hindi ko alam. Hindi po ganun yun. No? Kaya nga meron tayong ignorance of the law, excuses no one. So, ganun na lang mga Kamitsu. Sana may natutunan kayo sa video ko. Lagi nyo tatandaan, nandiyan dyan sa description sa baba, ang aking Facebook Messenger. Click nyo lang para may direct kayo sa aking YouTube channel. At ang aking YouTube channel is all about Mitsubishi models, mga upcoming models, mga promo,
Yan yung importante, yung auto loan tips na marami tayong napapa-approve dyan. Basahin nyo lang sa description, nandiyan dyan lahat yung mga na-releases natin. So ganyan na lang mga Kamitsu, kaya kung bago ka lang, like, mag-comment po kayo kung ano yung gusto nyong ipagawa sa akin, at share nyo na rin po itong video, at subscribe po.